Panood at mapapakinggan po natin yan. Pero nasa kabilang linya po muna natin, makakasama po natin sa araw po na ito mga kabombo, ang tagapagsalita ng True Colors Coalition. Walang iba kundi si Sir J. De Jesus para po makasama natin sa pagtalakay sa ilan pong mga usapin na may kaugnayan po sa kanilang sektor. Unang-una po sa lahat, binabati po muna natin ng isang mapagpalang magandang araw si Sir J. Live po kayo napapanood at napapakinggan sa ating programang Bombohanay Idugto. Nakakasama niyo po si Bombo Justin Fantanilla Rosete. Ang inyong pagbate sa ating mga listeners and viewers, sir. Magandang tanghali po, Bombo Justin, saka sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood ng Bombo Radyo Dagupan. Sir Jay, kayo po sa True Colors Coalition, ano po yung reaction po ninyo dahil isa pong syudad dito po sa ating bansa, particular po dyan sa Naga, yung nagpas po o file po ng ordinansa na nagkakaroon o magkakaroon ng yearly commitment ceremony para sa mga LGBT couples sa kanilang syudad sa pagkilala dito po sa symbolic affirmation of love and partnership between consenting adults, Sir Jay. Mula po sa bahagi ng True Colors Coalition, tingin namin ay magandang hakbang ito, bagamat nakalagay nga na ito ay isang symbolic lamang, wala itong any legal effect para sa mga couples, sa mga queer couples. Pero tingin namin ay magandang step ito papunta doon sa paano talagang kikilalanin ng ating lipunan, lalo na ng ating batas at ng ating gobyerno, yung mga pagmamahalan sa pagitan ng mga queer people. At pagpapakita ito na mayroong commitment to some extent at isang opening para lalong pag-usapan ng bagay na ito at mas marami pa yung pwedeng mapaliwanagan tungkol sa bakit nga ba kasi importante na kilalanin ng ating batas yung pagpapakasal o yung pagsasama ng mga queer couples natin. So we hope na itong step na ito sa Naga ay maging daan at para mas mabuksan pa yung conversation about this, and of course in the end ay magkaroon talaga ng isang batas na kikilala para sa karapatan at kapakanan ng mga queer couples. Sir G, gaano kahalaga sa inyo yung pagkakaroon po ng ganitong klase po ng mga hakbangin ng mga lokal na pamahalaan? Kasi syempre, naniniwala tayo na kapag ang mga LGUs nagpapatupad ng ganitong klase po ng mga ordinansa, it will follow sa pagkilala din ng ating mga kababayan syempre sa mga karapatan o yung mga bagay na maaari rin pong ma-achieve ng mga nasa LGBTQ community, katulad po ng mga kababaihan at kalalakihan sa ating lipunan, sir. Mahalaga kasi unang-una marami sa mga kababayan natin or sa mga members of the queer community ang bahagi ng mga lokal na pamahalaan dahil doon sila nakatira sa lugar na yon, kaya sakop sila ng pamumuno ng lokal na pamahalaan. So mahalaga na yung local government units natin ay mayroong pagkilala, at least doon man lang sa level na yon, di ba? Mas-secure yung rights and welfare ng ating mga kapatid na LGBTQIA couple and individuals as well. Halimbawa, yung ginawa ng Quezon City na Right to Care card ay malaking tulong at magandang pakinabang para sa mga queer couples natin, lalo na doon sa mga couples na ang tagal-tagal na nagsasama pero hindi kinikilala sa batas na may karapatan sila sa isa't isa, lalo na sa mga life and death situation. Ang pagpapakita na ito na unti-unti ay nagiging bukas ang ating pamahalaan sa diskurso, sa conversation about sa paano nga ba talagang pwedeng kilalanin, ano yung pwedeng manifestation ng pagkilala sa karapatan ng mga queer people. So, I think mahalaga rin ito na step doon sa paano makikita ng national government naman. Kasi kung may mga ganitong hakbang at dumadami ang mga ganitong hakbang ng pagkilala sa ating mga LGBTQIA people, ay isa rin itong point of pressure, if I may say, doon sa national government natin to finally enact laws that will protect the rights and welfare of the queer community. Sir Jay, kung para po sa inyo, kapag dumami yung ganitong klase po ng mga ordinansa, panukala, makakatulong ito para
kahit papaano magkaroon ng light yung isinusulong po na SUJI bill sa ating bansa na matagal na pong tinatalakay sa Pilipinas? We're hoping na yun yung maging direction niya. Right now, napakarami halimbawang anti-discrimination ordinances sa iba't ibang mga municipal level, city level, I think even provincial level. Meron pa nga yung LGBT code ng Mandawi. Pero, may isa kasing problema at hurdle dito sa mga ito eh. Marami sa mga, if not majority, noong mga anti-discrimination ordinances or ADO, ay wala namang implementing rules and regulations. So nananatili na walang pangil yung batas kung sakali man na tuntungan ito ng isang specific na instance. Kaya we're hoping na sana yung mga LGUs natin as they pass ADO, and we're requesting na sana i-review ng mga LGU yung kanilang mga existing ADO at magkaroon talaga ng initiative to really have an IRR for those ordinances. Sir Jay, kayo ba, personally, anong stand po ninyo? Kasi recently, meron pag isang estudyante yung naglabas ng kanyang salobin sa atin regarding sa hindi pagpapahintulot ng kanyang guro or kumbaga parang nakapagsabi ng hindi maganda doon sa estudyante dahil he's wearing uniform na pangbabae and mahaba yung kanyang buhok at doon sa teacher, ayaw niya daw po sana sa kanyang klase na magkaroon ng ganong mga klase po ng mga act. So kayo, ano po yung stand po ninyo sa bagay po na ito? Layers po ito. We have to understand that ito ay layers na ang usapin doon sa paanong pagkilala, yung cultural na pagtingin natin sa ganito mga klaseng bagay. Una, as an institution, dapat ang eskwelahan ay isang safe space para sa mga estudyante. Hindi lang ito safe space mula sa pambubuli, kung hindi yung pagiging safe space niya for us to express our true self, our free self, 'di ba? So dapat malaya ang mga estudyante at tingin natin ay sakop ito ng usapin ng freedom, academic freedom. Yung ang mga kabataan, ang mga estudyante ay malayang nakakapamahayag ng kanilang sarili at lalo na ng kanilang identity. Nangyayari sa labas ng eskwelahan, minsan even sa loob ng bahay, na nadidiscriminate ang maraming queer people. We're hoping na sana alin man dun sa mga lugar na yun ay maging safe space para sa mga queer people. And we're hoping that an academic, an educational institution is actually one safe space para sa maraming LGBTQ. At the same time, syempre ang panawagan pa rin natin doon sa guro na bilang isang anong tawag dito, yung tagapamandila ng edukasyon, dapat natututo din tayo, di ba? Anong klaseng edukasyon ang ibinibigay natin at anong klaseng aral at pag-aaral ang binibigay natin sa mga estudyante at sa lahat ng nasa loob ng eskwelahan. Kung sa atin ang gagaling mismo yung ganong klase ng pambubuli, yung ganong klase ng diskriminasyon, ano pa ang maaasahan natin mula sa mga kanilang kapwa estudyante? So, kung wala ang usapin ng mga guro, kung wala ang mga guro sa periphery ng area at gano'n yung nai-instill na klase ng kultura ng mga guro bilang isang authority level, ay kaya natin sabihin na gano'n din na magiging resulta at pakikitungo ng mga estudyante sa kapwa nila estudyante. So, there should be policies, there should be governing na mga laws within the institution to safeguard yung mga people with disabilities, hindi lang LGBT, kung hindi yung mga minority, women, LGBT, and lahat ng bahagi ng minority. Sir Jay, recently, meron na naman pong bagong kaganapan na kung saan isa pong sangkot victim po rito ay miyembro po ng LGBTQ na natagpuan po siyang nasawi sa isang irrigation canal na kung saan tinalian pa raw po ito ng bato ang kanyang ex-boyfriend, yung naaresto yung at suspect po dito. Ano yung ano po yung kayo po sa LGBTQ community, ano po yung
nararamdaman nyo kasi nangyari pa po ito kasabay po ng paggunita po natin ng Pride Month dito po sa ating bansa? Gusto nating sabihin na ito yung reality ng community, na kahit sa panahon na supposed to be ay ginugunita yung katapangan, yung paglaban, yung pag finally ay pagkakita ng mga queer people sa aming mga bosses to fight for our rights, ay may mga ganitong nangyayaring mga klase ng krimen laban sa amin. So this only shows yung usapin at matagal na namin sinasabi ng iba't ibang klase ng diskriminasyon na dumudulo pa nga hanggang sa acts of violence, actual na pagpatay sa maraming mga kababayan natin at maraming mga kapatid natin na queer people. This is also one reason kung bakit mayroong tinatawag na Transgender Day of Remembrance tuwing November. Ito po yung paggunita doon sa mga pinapatay ng mga trans people sa loob ng isang taon na sakop nung date, November 20. So, ito ay dapat hindi natin hindi natin dapat kinokondone yung mga ganitong klase ng gawain. We hope na maging rason ito, magandang dahilan para ipasa na talaga yung anti-discrimination law. Kasi at least kaya naming sabihin na okay, ito ay hate crime, kaya ito yung mga karampatang parusa para sa kanya. Hindi ito simpleng usapin ng mga pagpatay lamang, kung hindi ito ay nakaugat doon sa pagkatao, sa kanyang lived truth. Kaya dapat kapantay na parusa ang maibigay doon sa kung sino man yung gumawa ng krimen. And we hope that we can really say na there's justice dito sa ating bansa because we na-address yung mga nangyayari sa queer community at naiipakulong yung napaparusahan yung mga perpetrators. Okay po. Sir Jay, baka meron po kayong mga karagdagan po pong mensahe na nais pong ipaabot sa ating mga listeners and viewers sa araw po na ito. Go ahead po, sir. Maraming salamat po, Bombo Justin. Maraming salamat lagi sa Bombo Radio for giving us this platform na makapagpaliwanag. Sa lahat ng mga nangyayari ngayon, may ilang araw pa yung ating Pride Month para sa taon na ito. And gusto namin sabihin na sana, lalo na dun sa mga allies na right now, ay patuloy tayong magtulungan na maipaliwanag at padaluyin yung conversation, yung usapan at diskurso tungkol sa mga ganitong klase ng topic. Magandang bagay na nagpapatuloy ang mga dialogues, nagpapatuloy na makipagkilanlanan at malaman ng bawat isa yung mga pangyayari at paano nabubuhay ang mga queer people dito sa ating society. Kasi this would open yung paano din yung pagkilala at yung pag-recognize doon sa mahalagang papel ng mga queer people sa ating lipunan. Therefore, makikita din natin mahalaga yung bawat mga batas na pagpapatungkol sa either protection, pag-ensure that there is justice sa mga committed na mga hate crimes, and at the same time ay yung pagprotekta sa mga karapatan at kagalingan ng ating mga queer people. Okay po. Sir Jay, maraming salamat sa paglalaan po ninyo ng inyong oras sa ating programa. Mag-iingat po kayo and God bless. Until next time po. Salamat po, makabuluhang Pride Month sa lahat.